ay nagbabalat kayo upang gayain ang mga mananampalataya. Hinahadlangan ni Satanas ang mga Kristiyano na lumago sa pananampalataya sa Panginoon. Lahat ng paraan ng dyablo ni Satanas, nakaaway ng Diyos, nakaaway din natin, ay ahadlangan ka niya para hindi ka maging matagumpay na Kristiyano. Amen? Amen po. Amen. Trabaho, katulad niya, maraming mga kapatiran na naghahanap ng trabaho. Kasi yung trabaho na ibigay sa kanila, walang araw ng linggo, di ba? Tulad niyan. Ayun, may mga rito, yung mga hindi available ng Sunday. Kaya parang akala natin, big blessing para sa atin. Pero hindi natin alam, minsan, iyon yung paraan ng dyablo para malayo ka sa Diyos. Diba? Bibigyan ka niya ng magandang trabaho, na mawawalan ka na ng panahon sa Diyos, at unti-unti, pag hindi ka na dumadalo ng linggo, syempre manlalamig ka na. Diba? Sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, kanina sa Novaliches, yung pastor natin, very active. Talagang, siya, diba? Dito yung anak niya, talagang active siya, talagang lumago yung gawain ng Panginoon, naging aktibo ang lahat. Tapos, kaya lang, wala pa siyang trabaho noon, no? Nag-aktibo, talagang lumago ang gawain, nag-boom yung gawain ng Panginoon. Nakita mo yung mga Kristyano, maraming mga kabataan na nawin sa Panginoon. Kaya lang, syempre sa kagipitan nila, kailangan niya magtrabaho, di ba? Kailangan niya ng hanap buhay. Ngayon naman, binigyan naman siya ng trabaho. Kaya lang, yung company na puntahan niya, pati linggo, may pasok. Minsan wala, minsan meron. Kaya sa loob ng isang buwan, 2 beses or nandoon siya sa church. Kaya nga sabi ko, asawa niya, sabi ko, natin kung pwede na i-request natin o kaya mag-apply siya sa ibang company na call center din na magkakaroon siya ng panahon para sa paglilingkod sa Panginoon at saka sa pagdalo pag-araw ng linggo. Kasi bakit mo pagtsatsagaan yung trabaho na yan na pati linggo inaagaw para sa Panginoon? Akala mo lang maganda, pero hindi mo alam, yun yung stepping stone ni Satanas para unti-unti ka nang lumamig, lumayo, at hindi na maglingkod sa Kanya. Kasi sa pamagitan ng tao ngayon, maraming kaluluwang naliligtas. Kaya sa pamagitan mo, isa ka lang. Pero, ikaw ay anak ng Diyos na ginagamit niya para maraming mga kaluluwang maligtas sa pamagitan mo. Kaya kasi, Sunday is the day of the Lord. Huwag natin kunin yun. Amen? Sa totoo lang, sa computer shop ang daming magdamag. No, gusto nila hanggang umaga. Tapos linggo ng umaga, gusto nila, gusto nila, amaarkila sila. Kung inahangad lang talaga namin at hindi namin alam yung trabaho ng dyablo sa buhay namin, na ginagawa niya yung paraan para malayo kami at di na kami maglingkod sa Panginoon at doon na lang kami sa pera tumitingin, i-grab namin yung opportunity yun. Pero hindi. Kailangan maging matalino po tayo at magbantay ng ating mga sarili para hindi po tayong malinlang ng dyablo. Amen? Amen. Nag-part-time ako na magluluto. Ngayon, sa pagkakataon na yon, kasi na-preach ko na rin to sa China, nandun ako noon, nung pumasok ako, syempre wala po akong kapera-pera noon, tapos kailangan kong ma-survive doon sa ibang bansa dahil first time kong pumunta doon at walang nagpapakain sa akin. Ngayon, meron akong nakilala doon at tinanggap niya ako bilang tagaluto. Pagkatapos, dumating na yung pagkakataon na linggo na. Hindi ako, sabi ko, tita, sabi ko sa kanya, pwede bang, linggo hindi ako magluto? Ay, tita, hindi. Sabi niya, ate, hindi pwede, kailangan, magluto ka kasi, kailangan ka namin. Sabi gano'n. Okay, sabi ko gano'n. Nako, alam mo ba, hindi ako mapakali kasi linggo, nandoon ako sa bayan na hindi ako umaten. Hindi ko pa ginawa na hindi umaten ng Sunday. Kaya ngayon, nung buong linggo na yun, mula Lunes hanggang Sabado, sabi ko,
sige, okay lang kahit na wala akong pangkain, kahit na matanggal ako sa trabaho, basta a-attend ako ng linggo. Pag hindi ako pinayagan, aalis na lang ako doon sa pinapasukan ko. Ang laki pa naman ng sweldo. Tapos, libre pa ako sa sakay ng aeroplano, yung pamasahe ko para sa air. Ang dami niyang offer sa akin. Sabi ko, hindi naman importante yun sa akin. Ang importante, makadalo ako sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, sabi ko, tita, a-attend ako ng kasi Christian ako hindi ako pwedeng hindi a-attend ng Sunday. Sabi niya, ate, bakit ngayon mo lang sinabi? Sabi niya, sige, isama mo yung mga tauhan ko. Ang dami pa namin. Natatakot pa ako magsalita, magpaalam para sa araw ng linggo. Yung pala, sabi niya, ba't ngayon mo lang sinabi? O sige, ako, di mo yan. Sama mo sila lahat, sama mo. Ha? Sabi ko, sama daw kayo, sama. At yan, dami ko pang naikayat sa Panginoon, di ba? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Minsan, maraming blessing pa yung matatanggap mo. Kapag nakita ng Panginoon yung desire ng puso mo na sundin ang kanyang kalooban. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos. 4:4, basahin po natin. Sabay-sabay po tayo. Nakita na po ba natin? Okay. Yung mga nakita na, sabihin natin dito, basahin natin sabay-sabay sa 2 Corinthians 4 verse 4. 1, 2, 3. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaninningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Napansin niyo po ba yung binulag ng Diyos? Small letter D. Amen? Ang pangalawang ginagawa ng kaaway, yung ating kaaway na si Satanas, ang ginagawa niya, para ang isang tao hindi maging matagumpay sa buhay niya bilang Kristiyano, ginagawa niya, pinubulag ni Satanas ang pag-iisip ng mga tao upang hindi niya masinagat ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Inahadlangan ni Satanas na maunawaan mo ang salita ng Diyos. Di ba? Minsan, ginagawa ni Satanas, nandito ka na, may isip mo pa yung gawain sa bahay. Di ba? May isip mo pa, naku, may lakad pala ako Bigla ka ngayon titingin sa relo, tapos ay naku, may pupuntahan pala ako. Sandali lang Naku, bigla mo, may isip yung mga bagay na, nasa labas mo, yung mga alalahanin mo sa buhay, yung mga gagawin mo na pwede mo namang magawa bukas o mamaya. Yan din na ginagawa niya, na nandito ka na, lilibangin ka niya, mapapatingin ka sa isang bagay, tapos nandun na yung focus ng isip mo hanggang sa maglalaro na yung isip mo at hindi mo na maiintindihan kung ano yung ipinapangaral na salita ng Diyos. Amen? Ginagawa ni Satanas ang lahat ng paraan para hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos. Andiyan yung biglang may makikipagkwentuhan sa'yo, concentrate ka sa pakikinig, biglang may magsasalita sa'yo, di ba? Sasabihin, uy, napali yung assignment natin. Nagawa mo na ba? Dito ka sa church, iba yung nasa isip mo, di ba? Baka pagalitan ako ng nanay ko, Baka, marami kang iniisip na bagay na hindi na ginagawa ni Satanas para hindi mo talaga maintindihan ang salita ng Diyos. Kasi alam ba natin, na kapag ang salita ng Diyos ay naunawaan ng isang tao, tiyak na makikilala niya ang Panginoon at matatanggap niya ang kaligtasan. Kasi alam ni Satanas na sa isip ng tao na maunawaan niya ang salita ng Diyos, matatanggap ng isang tao ang kaligtasan mula sa Panginoon.